Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Jeps Ignacio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi lamang si Jo Yung at iba pa ang natulala, kundi si Han Sanchen, Ivory, Shangguan at ang kanyang anak na babae ay lubos ding natulala. Tila ang mga salitang ito ay hindi para kay Han Sanchen at sa iba pa, ngunit pagkatapos ng maingat na pagmuni-muni, tila ang bawat salita ay sinasabi sa Han Sanchen at iba pa. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang focus sa ngayon. Ang pinagtutuunan ng pansin ay kung bakit ito sinabi ng Master of Ceremonies at ang dahilan kung bakit niya ito sinabi. Sa pag-iisip nito, muling napatingin sa MC ang isang grupo ng mga tao. Ramdam ng MC na nakatutok sa kanya ang mga mata ng buong audience. Kung sila ay mga partido o ordinaryong distinguished bisita, lahat ay halatang naaakit sa kanya. Ang host ay ngumiti at nagpaliwanag ng walang anumang kalokohan, naniniwala akong lahat ay nalilito. Nagtataka kung bakit ko sinabi ito, o kahit na nagtataka kung nagyayabang ako dito. Maaari kong sabihin sa iyo na hinding-hindi ito gagawin ng mga sikat na tindahan, at hinding-hindi nila gagawin ang ganitong uri ng bagay. The reason why I say this is because it is real. The weapon soul I was injured is different from ordinary weapon souls, it is the mother weapon soul. Naniniwala ako na maraming tao ang hindi pamilyar sa salitang ito at maaaring tumawa. Ngunit ito ay isang tunay na sitwasyon at isang katotohanan. Ang tinatawag na Mother Weapon Soul ay talagang isang espesyal na uri ng armas na kaluluwa, ang pagkakaroon nito ay higit na simbolo ng omnipotence. Alam nating lahat na ang paglalagay ng isang kaluluwa ng sandata sa isang sandata ay maaaring lubos na mapabuti ang pagganap ng sandata, maaari itong makipagtulungan sa kaluluwa ng espada at maaari ring idagdag sa anumang enerhiya sa sandata. Gayunpaman, hindi ito maaaring makipagtulungan sa mismong kaluluwa ng sandata. Kahit na ang isang tao ay nakakuha ng isang armas na kaluluwa na may parehong mga katangian at uri ng nagkataon, maaaring hindi posible para sa dalawang kaluluwa ng sandata na ganap na makabuo ng maximum na epekto ng isa at isa ay katumbas ng dalawa. He will be an addition, but the addition will be quite limited, hindi ba lahat ay tumututol dito? Tumango ang lahat, at totoo nga ang sinabi niya. Imposible para sa sino man na hayaan ang dalawang kaluluwa na gawin ang buong epekto ng isa at isa ay katumbas ng dalawa, dahil ang parehong kasarian ay palaging nagtataboy o lalamunan sila. Pagkatapos, ang lakas na kanilang ibinibigay sa huli ay hindi kailanman maaaring mapakinabangan. May limitasyon ang bagay. Nang makitang walang tumutol, nagpatuloy ang pinuno ng mga seremonya. Ngunit iba ang kaluluwa ng ina. Ang pagkakaroon nito ay hindi para itaboy o lamunin ang parehong uri, ito ay isang catalysta. Sa madaling salita, kung ito ay pinagsama sa iba pang mga kaluluwa ng sandata, ang epekto na kanilang ilalabas ay talagang isa at isa na higit sa dalawa. Kapag ang kaluluwa ng sandata ng ina ay sumanib sa tunay na kaluluwa ng sandata, ang kaluluwa ng inang sandata ay magiging parang isang ina. Tahimik na isinakripisyo ang lahat ng mayroon siya upang ang ibang kaluluwa ng sandata ay may sigawa ang sobrang halaga at kahalagahan nito. Ito ang pinagmulan ng mga inisyal nito. Pagkatapos ng mahabang panahon, ang ina pala ang nagpapakita ng kanyang self-sacrifice motherly spirit, hindi ang kanyang kasarian. Haha, pagkarinig ni Jo Yung dito, hindi niya napigil ang matawa sa sarili. Oo, maraming tao sa eksena, kabilang si Han Sanchen. Subconsciously naisip ito ay kasarian kapag narinig nila ang pamagat na ito. Dahil dito, ang salitang ina ay tumutukoy sa tungkulin at kahulugan ng pamilya. So, dapat talagang bilhin ni Kuya So ang bagay na ito kaysa sa iba. Sa katunayan, ang Han Sanchen ay may armas na kaluluwa,
at ang likas na katangian ng sandata ng kaluluwa ay maaaring mapakinabangan ang kanyang halaga at lakas. Siyempre, ito ay magiging isang mahusay na karagdagan sa panguaks. Kaya naman, pagkatapos makinig sa paliwanag ng MC, nagbago nga si Han Sanchen mula sa hindi na kailangan bumili hanggang sa mas kailangan magbid. Isang walang magawang ngiti ang ibinigay ni Han Sanchen, parang kailangan na naman niyang gumastos. Okay, lahat kayo ay tanga, alam ng mga nakakaalam na magka-group tayo, pero akala ng mga hindi nakakaalam ay magka-group kayo ng MC. Nakangiting saway ni Han Sanchen. Haha, gusto din namin bumili pero wala man lang soul of the weapon, tawa ni Jo Yung na parang walang hiya. Walang choice si Han Sanchen kundi itaas ang kamay. Magbabayad ako ng 5 milyon. Habang itinaas ni Han Sanchen ang kanyang kamay para tumawad, lahat ng mata sa eksena ay nakatingin dito. Hindi ba Mr. Su? Nagtatanong na siya ng presyo, bakit hindi natin taasan ang presyo? Halika na, akala ni Mr. Su ay hinahamon natin siya, ngunit huwag kang sumigaw, medyo ayaw natin. Maraming tao ang nagsasalita ng pribado. Oo, kahit nabilhin mo ang bagay na ito para sa iyong sarili, ito ay walang silbi, ngunit ang mga tao na naruroon ay pawang mga negosyante, at alam nilang lahat na maaari silang kumita ng malaki kung ibebenta nila muli ang bagay na ito. Para silang mga lobo na amoy karne o aso na amoy tae, subconsciously gusto nilang magbid para sa presyo upang kumuha ng mga larawan ng bagay na ito. Ngunit nang itinaas ni Han Sanchen ang kanyang kamay, lahat ay nag-alinlangan. Kahit na maraming tao ang hindi nakakakilala sa Han Sanchen, narinig nila si Mr. Su na nagbebenta ng mahiwagang kapangyarihan. Normally, hindi naman siguro magkagulo ang mag-asawa dahil kilala sila ng lahat kapag lumalabas sila, pero ngayon ay nakatayo sa spotlight sina Jo Yung at iba pa, kahit hindi nila kilala ang mukha ni Han Sanchen, sa pangkalahatan ay narinig na nila siya, ng prestihiyo. Walang masyadong natutuwa na harapin ang ganyang tao, lalo na sina Han Sanchen at Jo Yung at iba pa ang sumusuporta sa kanya. Ang pagkakasala sa kanya ng mag-isa ay hindi katumbas ng pananakit sa lahat ng tao sa paligid niya. Ang halaga ng isang kaluluwang sandata lamang ng ina, gaano man ito kalaki, ay malamang na hindi kasing laki ng halaga ng pagkakasala sa mga taong ito. Sa makatuwid, sa isang grupo ng mga tao, tumingin ka sa akin at tumingin ako sa iyo, umaasa ang lahat na may unang lalabas. Gayunpaman, kapag ang lahat ay may ganitong uri ng pag-iisip, ito ay nakatadhana na ang buong lugar ay biglang naging medyo desyerto. Maliban sa hinihinging presyo ng Han Sanchen, karaniwang walang ibang humingi nito. 9 milyon. Sa isang sulok, malayo sa Han Sanchen, may biglang sumigaw, at nang mabaling ang atensyon ng mga tao, saglit siyang nanatili sa pwesto, sa takot na baka malaman ng iba na siya pala ang tumawad ng presyo. 20 milyon. Hindi man lang sumuko si Han Sanchen, bagamat alam niyang maraming tao sa pinangyarihan ang nagsisikap na iligtas ang mukha para sa kanya, o alang-alang kay Jo Yung at iba pang hindi nang ahas tumawad sa kanya. Pero hindi talaga mapataas ni Han Sanchen ang asking price ng paunti-unti. Ito ay magpapakita na siya ay walang istruktura, at mabibigo din si Jo Yung at ang iba pa. Kung tutuusin, sino ba naman ang gustong pumuri sa taong sobrang kuripot? Sa makatuwid, ang Han Sanchen ay dapat na dominanti, ang pagtaas ng presyo ay dapat na walang awa, dapat malaman ng mga tao na siya ay isang tao, at dapat madama ng mga tao ang pagiging dominanti niya. Habang nakakagulat ito sa iba, maaari din itong magbigay ng mukha kay Jo Yung at sa iba. Kailangan mong ipalagay sa kanila na worth it ang taong pinoprotektahan nila ngayon. Sigurado, sa malaking hakbang ni Han Sanchen para tumaas ang presyo, lahat ay napalingon sa kanto kung nasaan sila ngayon, ngunit walang nagtaas ng presyo doon. Pagkatapos kumalma ang unang bidder, ang natitirang bahagi ng venue ay maaaring natakot sa aura ni Han Sanchen o dahil ang lahat sa venue ay naghahanap ng isang taong may mas mataas na presyo, ang mga tao ay muling nagtataas ng mga presyo. 20 milyon, sa unang pagkakataon. 20 milyon sa pangalawang pagkakataon. 20 milyon sa ikatlong pagkakataon. Deal. Congratulations to this gentleman for getting our mother weapon soul. Habang ang MC ang nagtakda ng tono at ang buong venue ang kumuha ng final shot, lahat ay nagpalakpakan. Si Jo Yung ang unang bumati at sinabing, Kuya Su, ang galing mo, malalaman mo kung meron ka kapag kumilos ka.
Kuya Su, maganda ang ginawa mo, ngunit huwag kang mag-alala, mayroon kaming grupo ng mga kapatid na tutulong sa iyo, at sino mang magtaas ng presyo ay dapat na timbangin itong mabuti. Kuya Su, sa susunod huwag ka na magtaas ng presyo, anyway, andito kami para suportahan ka, kung sino man ang gustong makipaglaban sa iyo ay pag-isipan mong mabuti. Nakikinig sa boses ng mga taong katabi niya, nakaramdam ng kawalan ng magawa si Han Sanchen. Sa mga ganitong pagkakataon, ayaw niya talagang maging high profile, hindi lamang ito nauugnay sa kanyang personal na karakter, ngunit higit sa lahat, may misyon siyang pumunta sa sikat na tindahan. Sa dinami-dami ng mga bituin na nakapaligid sa kanya, halos siya ang sentro ng atensyon, paano magiging okay? Ito ay hindi maginhawa para sa kanya upang gumana ng palihim. Sa makatuwid, nagpa siya si Han Sanchen na anuman ang magandang bagay sa natitirang 11 round, hindi siya gagawa ng aksyon, gagawin niya ang kanyang makakaya upang sugpuin ang kasalukuyang focus upang makalimutan ng lahat ang pangyayaring ito. Gayunpaman, ito ay malinaw na kung minsan, ang ideya ay maganda, ngunit ang katotohanan ay malupit. Bukod dito, natuklasan din ni Han Sanchen ang isang kawili-wiling bagay. Iyon ay kung ang organizer ay isang grupo ng mga bastos na tulad ni Jo Young, dahil hindi mo masasabi na ang pangalawang item sa auction ay pinupuntirya, ngunit masasabi mo lamang na tailor-made. Ang pangalawang item sa auction ay mabilis na ipinakita. Good guy, handang matulog si Han Sanchen at gusto lang maging low profile. Dahil dito, agad itong sumabog pagkabukas ng palayok. Ang pangalawang bagay na ito ay isang soul crystal, na isang bagay na katulad ng isang sandata na kaluluwa na natagpuan namin sa tabi ng Mother Soul Stone. Pagkatapos ng ilang mga eksperimento namin, maaari naming talaga patunayan na ang mga soul crystal ay maaaring gumanap ng isang papel, isang malaking tulong sa kaluluwa ng armas. Mauunawaan mo ito, kung ang kaluluwa ng sandata ay isang bata, kung gayon ang kaluluwa ng sandata ng ina ay ang duyan ng kanilang paglaki, at ang mga kristal ng kaluluwa ay ang pagkain para sa kanilang paglaki. Depende sa, muntik nang bumagsak sa lupa si Han Sanchen sa pagkakadapa, hindi mo man lang masasabi na ito ay kabalbalan, ang halaga nito ay ang mapangahas na ina na nagbukas ng pinto para sa kabalbalan, ito ay napakatalino. Ibig sabihin, ang mga bagay na ito ay talagang mabubuting bagay, kung hindi, maramdaman ni Han Sanchen na siya ay isang tupa na gumagawa ng lana, at siya ay mahuhuli at kakainin na parang baliw. Kaya naman sobrang nakakahiya din ang eksena. Ang isang taong gustong manatiling mababang profile ay muling naging focus ng madla. Kahit na mula sa simula hanggang sa huli, si Han Sanchen ay hindi kailanman nagtaas ng presyo ng isang beses o tumawag ng presyo ng isang beses, siya ay nakaayos pa rin ng malinaw. Walang naniniwala sa bagay na ito nang sabihin ko ito. Nagpunta ako sa isang auction at ito ay 12 round, ito pala na ang unang 2 round ng depensa ay tila espesyal na binuo para sa akin. Iniisip talaga ni Han Sanchen na ang may-ari sa likod ng bagay na ito ay si Jo Young. Ang mga taong katulad nila lang ang mag-iisip ng mga paraan para mapasaya ang sarili nila. Bukod dito, nang makitang hindi itinaas ni Han Sanchen ang kanyang kamay, nagkusa si Jo Young na itaas ang kanyang kamay para kay Han Sanchen. 10 milyon, direktang winalis ang madla, at napagpasyahan ang pagbaril. Ang iba ay ayaw makipagkompetensya kay Han Sanchen, at ang dahilan ay napakasimple, naramdaman din nila na parang sadyang pinapakain ng organizer si Han Sanchen. Nakakuha ng 2 shot si Han Sanchen ng sabay-sabay, gusto niyang uminom ng tsaa para pakalmayan ang kanyang pagkabigla. Ang resulta, pagkarating ng tsaa sa bibig ko ay muli itong dumating. Ang ikatlong round ng mga item sa auction ay isang uri ng jade na tinatawag na blood jade. Ang function ng blood jade ay upang pinuhin ang mga banal na armas. Hanggat ang magic weapon ay nakakatugon sa isang tiyak na kwalifikasyon, ang magic weapon ay magkakaroon ng resonance pagkatapos na pino gamit ang blood jade, at ang resonance na ito ay maaaring gamitin upang sumipsip ng enerhiya sa blood jade para sa sariling paggamit. Iniluwa ni Han Sanchen ang lumang tsaa sa mismong lugar. Pagkatapos, ang lalaking ito ay tumingin kay Lao Liu at Jo Young. Holy shit, you two tell me the truth, is the owner of this store a very good relative of you? It's because you guys are acting here. Kung ang isa ay nagkataon at ang dalawa ay nagkataon din, kung gayon ang tatlo ay talagang hindi makatwiran.
Ito ay talagang mapangahas. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga materyales para sa mga armas. Ano ba? Tupa lang talaga ako, kaya hindi ko magawa ito. If we have such a solid relationship with a famous store, I won't hide it from you. Hindi ba mas mabuting ipakita na lang natin ang brand natin? Meaningful bang bigyan ng surpresa si Kuya So? Agrabyado na sabi ng matandang Leo. Tumango rin si Joyong, marahil, nabalitaan ka rin ng may-ari ng sikat na tindahan, at sadyang may inayos para sa iyo, gusto kanyang makilala. Oo nga Kuya So, kung ganun siguro yung dati nating biro, ang huling misteryosong bagay talaga ay ikaw ang itinadhana. Not to mention, after their analysis, naramdaman talaga ni Han Sanchen na isa itong posibilidad. Tsaka medyo masyadong purposeful yung kabilang party. Ngunit, ito ba ay talagang isang magandang bagay na tila ito lamang? Hindi iyon inisip ni Han Sanchen, at nagsimulang makaramdam ng kaunting balahibo sa kanyang puso. Dahil kung ito ang kaso, kung gayon posible bang ako ay na-target ng kalaban? Kahit na ang pagpunta sa tunay na lugar ay sapat na lihim, hindi ito nangangahulugan na ito ay teritoryo ng ibang tao, maaaring natuklasan ng iba ang mag-asawa sa ibang paraan. Sa makatuwid, ito ay maaaring mga hulugan din na ang panganib ay papalapit sa iyo ng hakbang-hakbang. Habang pinag-iisipan niya ito, mas lalong hindi mapalagay si Han Sanchen at lalo siyang napangiwi. Bagamat 3 rounds lang ang auction sa buong venue, mas marami talaga ang nagpapakomplikado sa mga bagay-bagay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!